Welcome to Silver Screen Breakdown. Presenting Grim Coti sa simula ng pelikula, nakita natin ang isang maliit na bata na natutulog sa isang silid kung saan ang kanyang ina ay pumasok sa silid at nakita siya at pagkatapos ay inilock ang pinto ng kanyang silid at umalis. Sa sandaling umalis ang bata, siya ay nagising. Bumangon at buksan ang pinto. Sinusubukang lumabas ngunit hindi bumukas ang pinto dahil sarado ito. Ngayon ay sinubukang lumabas ng bata sa bintana ng kanyang silid. Sa kabilang banda, ang kanyang ina ay nagsasaliksik tungkol sa isang tao ang kanyang laptop sa kanyang mesa, kung saan nalaman niyang may masamang epekto ang social media at internet sa mga bata. Paano ito naapektuhan? Narito, ang batang iyon ay lumabas sa bintana ng kanyang silid at pumunta sa kabilang panig ng bahay at kumuha ng kutsilyo. Pagkatapos ay nakita namin na isang malaking masamang nilalang ang humahabol sa batang iyon. Tumatakbo palayo sa masamang nilalang, lumapit siya sa kanyang ina. Natakot ang kanyang ina matapos makakita ng kutsilyo sa kamay ng kanyang anak at hiniling na layuan siya nito, ngunit natakot ang bata sa nilalang na iyon at nagmamadaling sinaksak ang kanyang ina. Ngunit gagawin natin sabihin sa iyo ang dahilan kung bakit ginagawa ito ng batang iyon sa dulo ng video. Ngayon ay nagbabago ang eksena kung saan nakakita tayo ng pag-asa. May nakita kaming babae na nagngangalang Asha, na nagre-record ng video, tapos nalaman namin na isa siyang vlogger na gumagawa ng SMR videos pero hindi masyadong na-reach ang mga video niya. Dito rin namin nakikita ang pamilya ni Asha. Dito nakita namin na may function sa paaralan ni Kamran kung saan magpe-perform si Kamran kung saan pupunta ang lahat. Dito napagpasyahan ng lahat na iiwan nila ang kanilang mga telepono sa bahay. Dahil si Asha ay nasa telepono sa lahat ng oras dahil kung saan hindi niya magagawa ang pagganap ni Kamran. Pagkatapos lahat ay nagtatago ng kanilang mga telepono sa bahay at pumunta sa paaralan ni Kamran. Dito nakaupo ang lahat sa auditorium ngunit si Asha ay walang interes dito kaya naman lumabas siya doon kasama ang isa sa kanyang mga kaibigan. Pumunta doon ang kaibigan ni Asha at inilabas kanyang mobile at sinabi kay Asha na may isang batang babae na nagkomento sa isa sa kanyang mga video dahil doon ay medyo natuwa si Asha. Habang dito sa auditorium, ang ama ng isang bata ay nagsimulang makipag-usap kay Amir at patuloy silang nag-uusap. Dito niya sinabi kung paano ang internet ay nagkakaroon ng masamang epekto sa mga bata at kung paano nilalaro ng mga bata ang isang larong tinatawag na Grim Coti. Masyado na silang naimpluwensyahan nito kaya sinasaktan nila ang sarili nila. Pinatay pa ng isang bata ang kanyang ina dahil dito. Narinig ang lahat ng ito, labis na nagalit si Amir dahil madalas ding gumagamit ng phone at laptop ang kanyang mga anak. Dito nag-uusap si Asha at ang kanyang mga kaibigan. Nang dumating si Amir doon at pinagbawalan si Asha na gamitin ang telepono at gawin ang lahat ng mga video na ito, pagkatapos ay umuwi sina Amir at Sara kasama ang kanilang mga anak. Umuwi silang dalawa at nagbasa tungkol sa Grim Reaper sa kanilang mga telepono at labis na natakot sila pagkatapos ay tinawag nilang dalawa sina Asha at Kamran at ipinaliwanag sa kanila kung paano nagdudulot ng pinsala ang mga bata sa kanilang sarili at sa kanilang mga magulang dahil sa isang hamon. Pagkatapos nito, kinausap din nila ang kanilang mga anak tungkol sa Grim Reaper. Nagtanong sila, ngunit parehong sinabi ni Ayesha at Kamran na wala silang alam tungkol kay Grim Coti. Sinabi rin ni Asha na silang dalawa na ang bahala sa kanilang sarili. Pagkatapos ay pumunta na ang lahat sa kani-kanilang kwarto. Pagkatapos ay hinanap ni Asha ang kanyang telepono. Pinapanood ko ang kwento ng mga kaibigan kung saan pinag-uusapan ng lahat ang tungkol kay Grim Coti. Ang kakaiba dito ay iyon. Alam ng mga magulang ng lahat ng bata ang tungkol kay Grim Coti, ngunit walang alam ang mga bata tungkol sa entity na ito. Hindi naniniwala si Asha sa ganoong bagay gaya ng Grim Coti, at pagkatapos nito ay pumunta siya para gumawa ng toast para sa kanyang sarili. Dito sinabi ng nanay ni Asha na si Saira sa kanyang asawa na siya may pananalig sa kanyang mga anak na hindi sila gagawa ng ganito at hindi sasaktan ang kanilang mga magulang. Habang sa kabilang banda sa kusina, kapag si Asha ay nagluluto para sa kanyang sarili, si Grim Coti ay dumating sa kanyang likuran.
Nang makita ito, si Asha ay sumisigaw ng napakalakas. And her parents come there pero walang tao doon. Sinabi ni Asha na nakita niya si Grimkaty. Pagkatapos ay napansin ni Amir ang kutsilyo na nakalatag sa ibaba na nahulog habang naglalagay ng mantikilya kay Asha. Ngunit naisip ni Amir na maaaring ginamit ni Asha ang kutsilyong ito upang saktan ang sarili. Pagkatapos ay tumawag si Amir ang pulis sa kanyang bahay, kung saan tinanong ng isang opisyal si Asha. Pagkatapos ay sinabi ni Asha na gumagawa siya ng mga sandwich sa kusina, at dumating doon si Grim, ngunit nakikinig ang pulis kay Asha. Hindi ito sineryoso at sinabi rin sa kanyang mga magulang na ginagawa ng mga bata ang lahat ng ito ay dahil lamang sa isang hamon, at para maturuan ang kanilang mga sarili. Pagkatapos ng pangyayaring ito, labis na nagalit si Amir, at inalis din niya ang laptop ni Asha. Sinabi ni Asha sa kanyang ama, na hindi siya gagawa ng ganoong hakbang sa pamamagitan ng pagbibigay inspirasyon sa anumang hamon sa internet, ngunit hindi sumasang-ayon si Amir kay Asha. Nakinig at kinuha ang laptop kasama niya. Kinaumagahan ay tinawagan ni Amir ang lahat at sinabi sa kanila na itatago nila ang kanilang mga telepono at laptop sa isang detox box sa loob ng 1 linggo upang maiwasan nila ang anumang ganitong balita na darating sa internet. Itinatago ni Amir ang mga telepono at laptop ng lahat sa kahon na iyon. Ngunit tumanggi si Asha na ibigay ang kanyang telepono. Ginawa niya ito at sinimulang sungitan ang kanyang ama para sa telepono, ngunit pagkatapos ay nakakita si Asha ng isang Grim Reaper, at natakot siya, at tumakbo pabalik. Pagkatapos ay inilagay din ng kanyang ama ang kanyang mobile sa kahon na iyon. Sa gabi, natutulog si Asha, kasama siya, pumunta siya sa kwarto ng kanyang kapatid, at hiniling na ibigay ito sa kanya kung mayroon itong laptop. Noong una ay tumanggi si Kamran, ngunit nang pagalitan siya ni Asha, ibinigay niya ang isa sa kanyang mga nakatagong laptop kay Asha na hindi alam ng kanyang mga magulang. Ngayon ay naghahanap si Asha tungkol kay Grimkaty sa maraming paraan sa laptop, ngunit wala siyang mahanap kahit saan. Dahil ang laptop ay tumatakbo sa wifi ng bahay, hindi nagtagal ay nalaman ni Amir ang tungkol dito at itinanggal ang wifi, ngunit kahit na pagkatapos ay hindi pumayag si Asha, at sa gabi, pagkatapos matulog ang lahat, kumuha siya ng kutsilyo. Binuksan ng detox ang kahon, pagkatapos na kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kahon, pagkatapos ay nagsimulang magsalita si Asha tungkol sa cream coat sa video call sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Samantala, lumabas si Amir sa kanyang silid upang hanapin si Asha. Nang makita ito, sinubukan ni Asha na tumakas mula kay Amir sa pamamagitan ng paglabas ng bahay at pagpunta sa kanyang silid mula sa kabilang panig, ngunit dumating doon si Grimkaty at tinaga ang kamay ni Asha. Sinubukan ni Asha na kunin ang kutsilyong nakalagay sa basket para iligtas ang sarili, ngunit sa sandaling iyon ay naputol na si Grim at nandoon si Asha. Dumating ang mga magulang ni Asha. Nakita si Asha sa ganitong kalagayan, nagsimulang maniwala ang kanyang mga magulang na sinaktan ni Asha ang kanyang sarili dahil sa Grimkaty Challenge. Marami siyang sinusubukang ipaliwanag sa kanyang mga magulang, ngunit hindi siya pinakinggan ng mga ito. Kinaumagahan, nagising si Asha sa kanyang kama. Hiniling niyang pumasok sa paaralan, ngunit pinigilan siya ni Amir, ngunit nang maglaon sa pangungumbinsi ni Sarah at Asha, pinahintulutan siya nito. Pagdating sa paaralan, nakilala niya ang kanyang kaibigan na si Cassidy, kung saan nalaman niya na inilagay na rin ng mga magulang ni Cassidy ang lahat ng kanilang mga telepono sa isang detox box. Ito ay tila kakaiba kay Asha, dahil paano ang lahat ng mga magulang ay kumilos sa parehong paraan. Para malaman, Asha kasama ang kaibigan niyang si Cassidy ay pumunta sa bahay ng isa pang kaibigan na si Oliver kung saan makakakuha siya ng telepono at internet, ngunit sa bahay ni Oliver ay iba ang eksena. Kakaiba ang kinikilos ng mga bata at pinagtatawanan si Grimkaty. Kaya ang party na ito ay pinangalanang Grimkaty Party. Sa party lahat ay nag-click sa mga larawan. At sa sandaling iyon ay nag-click ang larawan ni Asha. Hindi nagtagal ay kinuha ni na Asha at Cassidy ang kanyang laptop mula kay Oliver at nakarating sa isang hiwalay na silid at hinanap ang tungkol kay Grimkaty, ang detox box kung saan nalaman nila ang tungkol sa mga babaeng nagngangalang Jonas. Napag-alaman na si Asha
ay nakipag-video call kay ang kanyang kapatid na si Kamran at hiniling sa kanya na maghanap tungkol kay Melinda Jonas. Samantala, nakita ng mga magulang ni Asha ang post ng Grimkati Party sa kanilang telepono kung saan nakita nila si Asha. Pagkatapos ay agad na lumapit si Amir upang kunin si Asha. Sa kabilang banda, nang lumabas si Asha ng party, nakita niya si Grimkati na nasa tabi niya. Walang nakakakita, tumakbo si Asha palayo sa kanya at tumakbo sa itaas, kung saan hinabol siya ni Grimkati at sinimulan siyang saktan, ngunit hindi nagtagal ay nakarating doon ang mga magulang ni Asha at hindi nagtagal ay pinutol ni Asha ang sarili gamit ang kutsilyo gamit ang sariling kamay. Kahit papaano ay nailigtas ni Amir ang kanyang anak, pagkatapos lumabas sina Sara at Amir kasama si Asha. Nang makita kung sino ang lahat ng mga bata na naroroon sa party ay labis na natakot. Sinabi ni Asha sa kanyang mga magulang na doon pinatay si Grim, ngunit hindi alam ng kanyang mga magulang ang tungkol dito. Ngunit wala siyang nakitang sinuman, kaya naman sila huwag kang maniwala sa mga salita niya, kaya naman si Amir. Nakatanggap si Amir ng isang abiso sa kanyang telepono na nagpapaalam sa kanya na ang wifi ay ginagamit sa bahay ay si Kamran ay gumagamit ng laptop. Ngayon si Amir ay dumiretso patungo sa bahay mula roon. Kinuha ni Kamran ang address ni Melinda James ngunit pagkatapos ay naroon ngunit dumating si Grim at nasasaktan siya. Nang makauwi ang mga magulang ni Asha sa bahay, labis silang nalungkot nang makita si Kamran sa ganitong kalagayan at pananagutan ito ni Asha. Kinaumagahan, na-admit sa ospital sina Asha at Kamran. Ipinaliwanag niya sa kanyang ina na si Grim ay si Kati talaga at siya ang may gawa ng lahat ng ito maliban kay Sara. Hindi siya naniniwala sa mga salita nito, pagkatapos ay lumabas si Sara sa kanilang ward. Pagkatapos ay pumunta ang mga mata ni Asha sa laptop ni Kamran na nakatago doon, pagkatapos ay kinuha niya ang address ni Melinda mula dito, pagkatapos ay naghanda si Asha, at ibinigay ang mga susi ng kotse ng kanyang ina. Kinuha niya ito at umalis sa ward, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang mga magulang ni Cassidy doon. Agad na pumunta si Asha sa ward ni Cassidy, at tinanong siya ng lahat. Sinabi sa kanya ni Cassidy ang parehong kwento tungkol sa kung paano siya nasaktan din ng Grim Reaper. Ngunit hindi ito pinaniniwalaan ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ay sinabi ni Asha sa kanila na si Grimkati. Inaatake lamang ang mga bata kapag nag-aalala ang kanilang mga magulang na iniisip ng kanilang mga anak ang Grimkati. Sinabi ni Asha na pupunta siya sa bahay ni Melinda upang alamin ang dahilan ng lahat ng ito. Sa kabilang banda, nag-alala si Sara in the ward matapos hindi mahanap Asha. Nakahanap din siya ng parehong address sa kanyang laptop, pagkatapos ay umalis din siya upang maabot ang address na iyon. Sa kabilang banda, nakarating si Asha sa bahay ni Melinda at tinanong siya tungkol sa Grimkati na sinabi ni Melinda na alam niya ang tungkol dito. Wala akong alam. Hiniling ni Asha kay Melinda na makipagkita sa kanyang anak, ngunit nagdahilan si Melinda at isinara ang gate. May pagdududa pa rin si Asha, kaya naman pumunta siya sa likurang bahagi ng bahay kung saan nakita niya ang isang sirang phone at laptop, pagkatapos nito ay naiintindihan na niya ang lahat. Ngayon ay pumasok na si Asha sa bahay mula sa likod ng pinto at inabutan ang dalaga. Habang sila ay nasa likod pa rin. Nagsasalita, lumapit doon si Melinda na may dalang baril at ikinulong silang dalawa sa kwarto. Sa ngayon ay nakarating na rin doon ang nanay ni Asha. Tinanong niya si Melinda, ngunit sinabi ni Melinda na hindi maganda ang balanse ng pag-iisip ng anak. Sinampal ni Sara si Asha ng malakas at pagkatapos ay nagsimulang kumuha. Kasama niya dahil mahal ni Sara si Asha. Nag-aalala siya kay Sara. Kaya naman ngayon sinundan ni Grimkati si Asha, pero hindi nagtagal ay ginulo ni Asha ang kanyang ina, pagkatapos ay nawala din si Grimkati. Ngayon bumalik si Sara sa bahay ni Melinda, ngunit si Melinda ngayon ay nagsimulang gumawa ng mga dahilan na maaaring wala siyang nagawa, ngunit pagkatapos ay si Sara narinig niya ang mga ingay na nagmumula sa kanyang bahay at tumakbo sa itaas. Binuksan niya ang pinto ng silid kung saan nakita niya ang bata na nakabitin sa hangin na hawak ng Grim Reaper. Nangyayari ito ngunit hindi siya nakita ni Sara at ngayon ay kumbinsido si Sara nandyan talaga si Grimkati. Samantala,
galing sa likuran si Melinda. Dinala niya si Sarah sa tinutukan ng baril, ngunit maya-maya ay nagsimula ang isang scuffle sa pagitan nila, dahil dito nabaling ang atensyon ni Melinda sa kanyang anak at nawala si Grim Cotty mula roon. Sa sandaling makalabas ang bata mula kay Grim Cotty, sinipa niya ang kanyang ina. Sinaksak niya si Cotty dahil dito nahulog siya sa hagdan. Pagkatapos nito, dinala ni Sarah at Asha ang batang ito. Sa kabilang banda, nang makita ni Amir ang history ng paghahanap ni Grim Cotty sa laptop ni Kamran, nagsimula siyang mag-alala para sa kanya. Mukhang kinuha ni Sarah at Asha ang bata sa ospital kung saan hanggang ngayon ay maraming bata ang nasugatan dahil sa Grim Cotty. Pagkatapos nito, lumapit si Sarah sa kanyang asawang si Amir at ipinaliwanag sa kanya na hindi niya dapat isipin ang tungkol kay Grim Cotty at dapat na mawalan ng malay. Nang marinig ang lahat ng ito, hindi maintindihan ni Amir kung bakit nagkakaganito ang kanyang asawa. Pagkatapos ay dumating ang pulis, dalhin si Sarah kay Taje, samantala si Kamran ay pumunta kay Asha at sinabi sa kanya na ngayon lang niya nakita ang Grim Reaper. Pagkatapos ay sinabi ni Asha sa kanya na umaatake lamang ang Grim Reaper kapag naroon ang mga magulang ng mga bata. Ama, masyado mo siyang iniisip. Ikinulong ni Ayesha si Kamran sa isang silid at lumabas, kung saan nahanap niya ang sarili. Nakita niya ang kanyang ama doon. Sinimulan ni Grim Cotty na ilayo si Kamran dahil ang iniisip lang ng kanyang ama ay ang tungkol kay Grim Cotty. Sinabi ni Asha sa kanyang ama na huwag isipin ang tungkol kay Grim Cotty kung hindi ay maaari niya tayong mapahamak. Ngunit hindi naalis ang atensyon ni Amir kay Kamran. Pagkatapos nito tumakbo si Ayesha palabas ng ospital para ilihis ang atensyon ng papa niya at ngayon ay napunta kay Asha ang atensyon ni Amir, kaya naman nahuli ni Grim Cotty si Asha at sinaksak siya ni Asha ng kutsilyo pero wala itong epekto kay Grim Cotty. Tapos lumapit din si Amir doon at si Asha ay kasama ang kanyang ama. Sinaksak niya ito sa binti, ngunit sinundan pa rin ni Amir si Asha, at kasama nito ay sinundan din ni Grim Cotty si Asha. Ibiniti ni Grim Cotty si Asha ng mataas sa hangin, nang makitang naiintindihan na ni Amir ang kabuuan ng bagay at kinuha niya ang iniksyon sa kanyang kamay at tinurok ang sarili. Sa sandaling mawalan ng malay si Amir, nawala si Grim Cotty mula roon. Pagkatapos ay dinala si Amir sa ospital at ngayon ay naging maayos na ang lahat kung saan nagtatapos ang pelikula dito. Mga kaibigan, sa pelikulang ito ay mayroong isang masamang nilalang na nagngangalang Grim Cotty na nagtatarget sa mga yon. Mga bata. Kaninong mga magulang ang nag-aalala sa kanilang mga anak sa pag-iisip tungkol sa malagim na kwento, kaya ang mga bata ay sinasaktan ang kanilang mga magulang upang hindi na nila isipin ang malagim na kwento. Well, kasama sina Asha at Kamran din ito ang nangyayari, sinusubukan niya ng husto. Mahirap ipaintindi sa kanyang mga magulang ngunit hindi pa handa ang kanyang mga magulang na makinig sa kanya, ngunit nang dumating sa kanilang harapan ang katotohanan, nawala si Grim Cotty doon. Sana ay nagustuhan ni Grim Cotty ang kwento ng